It's better to hear victim families, and then we'll open the floor for questioning and discussion. So, among the victim families present today is Randy De Los Santos. Randy, yes. Please give us your testimony. Mr. De Los Santos, okay. Try to keep it concise and direct to the point po, Mrs. De Los Santos. Go ahead. Magandang umaga po, Ginoong Tagapangulo, sa lahat po ng miyembro ng Blue Ribbon Committee at sa mga resource person na naririto po ngayong umaga. Ako po si Randy De Los Santos, ang tiyuhin po ng napaslang na 17 taong gulang noong August 16, 2017. Nagkaroon po ng isang police operation, Ginoong Tagapangulo, sa aming lugar. At sabi ho ng mga pulis sa kanilang report ay bumunot ng barel, lumaban si Kian De Los Santos. Sa pagdinig ng mga kaso, hindi ho yun totoo. Napatunayan po namin sa korte na si Kian ay hindi nanlaban at pinatay, intensyonang pinatay ng mga pulis. Mga ilang araw, Ginoong Tagapangulo, habang nakaburo lang aking pamangkin, naglabas po ng kasinungalingang statement ang pamunuan po ng PNP. At noon po ay pinamumunuan ng ating kagalang-galang na senador, Bato de la Rosa. Ang sabi po dun sa statement ay yung tatay daw po at yung uncle ay kilala sa aming lugar na siga, kinatatakutan at nagbebenta ng droga at ginagamit po si Kian De Los Santos bilang tagapagbenta nito. Ginoong Tagapangulo, totoo po, kilala ho kami sa aming lugar, pero hindi po konektado sa illegal na droga. Kilala ho kami bilang mga saksi ni Jehovah na nagbabahay-bahay, kumakatok sa mga pintuan at nagbabahagi ng salita ng Diyos. Marahil ang kagalang-galang na Senador Robin Hood Padilla ay makakapagbigay po ng kanyang pananaw sa kung ano hubang uri ng pagkatao kaming mga saksi ni Jehovah. Brother, magkasama tayo noon. Kasama ko po ang inyong ina. Ginoong Tagapangulo, marahil po ang malisyoso at maling pagbibintang na ito ay nakaapekto po sa amin. Inalis po ako sa trabaho, Ginoong Tagapangulo, dahil sa maling akusasyong ito. May mga magulang ho ako, may anak ako. Dahil sa statement na yon, na di umano, marahil, pinanggalingan, ay sa Intel daw po. Ang laki-laki ho ng budget ng Intel eh. Bakit ho ganun? Tinanggal ho ko sa trabaho. Dahil po dyan, binalot ng takot ang aming pamilya. Namamarkahan sa publiko at sa national TV na kami po ay identified bilang taga-benta ng droga. Noong panahon yun, nakakatakot na ho eh. Baka kami na ho isunod. At dahil ho dyan, ang aking kapatid ay kinuha po ng Public Attorney's Office para dalhin sa WPP. Teka lang po, naiwan po ako sa labas. Ako ho ay tiyuhin eh. Bakit hindi ho ako sinama? Sa mga panahon yun, Ginoong Tagapangulo, takot po ako. Dahil markado na ho ako eh. Pero naririto po ako ngayon bilang kinatawan po ng program Paghilom bilang field coordinator. Sa aming pong programa, Ginoong Tagapangulo, meron po kaming 312 pamilya na inabot na kapwa namin mga biktima. Lahat po sila, Ginoong Tagapangulo, ay pinatay. Pinasok ang mga bahay. Police operation. Sa akin pong pagtingin, wala po ni isa man ang imbestigahan. Na dapat po sana, ayon sa batas, sabi sa Quadcom, na kapag ka po napatay pala ang isang biktima, ay dapat na imbestigahan. Kasuhan ng mga pulis at doon, kung hindi po ako nagkakamali, hindi po ako abogado, ay doon idepensa ng mga pulis na ito, ng mga alagad ng batas na ito, ang kanilang pagiging inosente. Pero nakalulungkot po, Ginoong Tagapangulo, na sa record po namin, may mga affidavit po na pinapipirma
ang mga kapulisan at sinasabi doon na hindi na raw po sila handa na sampahan ng kaso o hindi na po sila interesado pa na magdemanda sa nangyari sa kanilang mga pamilya. Nagkaroon din po ng mga kasinungalan, Ginoong Tagapangulo, sa mga pampublikong dokumento, kagaya po ng mga death certificate na nangalagay ay natural cause po ang dahilan ng pagkamatay. Pero meron po kaming Project Arise na kung saan yung 5 taon na pag-i-expire po ng mga kapwa namin biktima na wala pong kakayanan para ipagpatuloy sila sa kanilang pinaglibingan, ito po yung ine-exhume namin. Dinadala ho namin kay Dr. Fortun. Kahit po buto na, nagsasalita pa ng katotohanan. At isa na ho rito, Ginoong Tagapangulo, Your Honors, ay yung matapos po yung 5 taon na renta po ni Kian de los Santos, in-exhume ho namin yun eh. Tapos po, dinala kay Dr. Fortun. Akala ho namin, okay na eh, naimbestigahan na ho eh. Pero may bala pa po. At ito po yung on record, maaari po nating tanungin si Dr. Fortun sa kanyang mga natuklasan. Ginoong Tagapangulo, ako po bilang kinatawan ng aming pamilya, ng aking kapatid, nag-usap po kami bago po ako magtungo sa kagalang-galang na komiting ito. Ano bang aking sasabihin doon, Tol? Ano bang gusto mong iparating sa ating kagalang-galang ng mga senador at sa ating tagapangulo? Dismayado po ang kapatid ko, Ginoong Tagapangulo, sa nangyari. Hindi pa ho namin nakukuha ng buo ang hustisya. Kung maaalala po ninyo, 3 po yung aming isinampang kaso laban sa mga kapulisan. Murder, planting of evidence ng baril, at planting of evidence ng droga. Ginoong Tagapangulo, napatunayan na ho namin ito sa korte. Tila maila pa rin po yata sa amin ng hustisya. Nanalo ho kami sa RTC. May gawad po na danyos, hindi pa ho namin nakakuha ito. Ginoong Tagapangulo. Ang kapatid ko ho ngayon na stroke. Kalahati ho ng katawan niya ay lantang gulay. Sa mga bagay pong ito, Ginoong Tagapangulo, at bilang kinatawan po, bilang field coordinator ng program Paghilom, nais ko pong ipabatid sa inyo na lahat po ng 312 na mga pamilya na sa aming pangangalaga, hindi ho sila nanlaban, Ginoong Tagapangulo. Ako po mismo ay personal na pumisita sa kanilang mga burol noong mga panahon na nakaburol ito. At nakakwentuhan po sila. Naalala ko po, pahihintulutan po ninyo, yung binanggit ng aking kaibigan na Jehovah's Witnesses noon. 1 minute, sir. Yes, Go ahead. Na Jehovah's Witnesses noon. Ang sabi daw po ay, kapag ka namatay ang isang tao, makikilala mo kung sino siya. Sa burol, buti nga, namatay yung taong yan, napakasalbahe niyan eh. Pero kapag ka namatay po ang isang tao, sasabihin, sayang, nakakapanghinayang, napakabuting tao niyan, tumutulong. Marahil ito po ang naobserbahan ng ating mga media na naririto, na halos 2 linggo nag-cover sa burol ni Kian. Marahil po nagtanong-tanong kayo, Ginoong Tagapangulo, sa karakter ni Kian de los Santos. Hindi ho siya. Wala ho siya sa listahan. Hindi po siya, Ginoong Tagapangulo, nagbebenta ng droga. Inosente po at nag-aaral po ang aking pamangkin sa isang pribadong paaralan na kahit po medyo may kataasan, ay ginagapang po ng aming pamilya. Nasa ibang bansa ang aking hipag upang mangibang bayan, OFW po, para maglaan ng pangangailangan. Thank you. Thank you. Maraming salamat po. Mr. Randy de los Santos. Ma'am Gonzales, Cristina Gonzales. Sige. Sige po, bigyan ko kayo ng mga 5 minuto, more or less. Apa. Magandang umaga po sa lahat. You can remove your face mask. Ako po si Cristina Gonzales po, asawa ni Joselito Gonzales ng taga-Antipolo po. Tulad po nung sinabi nila, ang alam po ng lahat, nagbebenta po kami ng droga. Opo, totoo po yun. Pero po yung ibinibenta po namin galing po talaga po sa pulis. Kaya po malakas din po ang loob namin ng mga panahon na yun na magbenta dahil nga po galing sa kanila. Na kumbaga, wag daw po kaming matakot na mahuli o ano nga po dahil nga po galing sa kanila. Pero nung nga po nasabing maglilinis na nga daw po, sinabihan po nila yung asawa ko na paalisin ko na daw po ng Antipolo kasi nga maglilinis na nga daw po ng mga panahon ng 2016. Pero hindi po umalis yung asawa ko.
Dahil ang sabi niya po, baka daw po lumamig lang, hindi naman po siya para galawin. Pero yun nga po, July 5, kinuha na lang po siya sa bahay. Sabi nga po, maglilipat bahay lang. Pero hindi na po nakauwi yun. Nabalitaan ko na lang nga po, ganun, nasa morgue na nga daw po. Oh, Mr. Chair. Tapos ka na. Kailan kayo nag-umpisa magbenta ng droga? Bali ano po, nung 2015, 2016 po. 2015. Hindi pa presidente si Presidente Duterte. Hindi pa po. Ha? Hindi pa. Who was the... Sino, ma-identify mo kung sino yung kinukunan mo ng drugs sa mga polis? Yung nagbibigay po sa amin ng droga. Kilala mo? Opo. Sino? Si Sir Allen Cadag po. Who? Allen Pulis- Cadag. pulis Opo, siya? Pulis Antipolo po. Police Antipolo. Maybe we can invite him here. Mr. Chair. Sino pa? Bukod doon sa police na yun? Yung sa asawa ko po, sir, kasi hindi ko masyadong kilala po kasi yung nagbibigay sa kanya eh. Asawa mo napatay na? Patay na. Opo, yung pinatay po Okay. nila. So sino pa yung mga kilala mo mga police na kinukunan ninyo ng droga at binibenta Yung ninyo po, sir, eventually? madalas pong magsama sa asawa ko noon si Sir Olaco po at saka si... Basta yun po yung nagsasama po sa asawa ko noon na madalas po nilang pinaglilinis nga daw po ng mga dugo sa sasakyan. Kasi nga po kapag may mga pinapatay po sila, yun po yung sasakyan na nililinis ng asawa ko. Doon po. Sige. Sige po, nagtanong lang kami kasi masyadong, maiksi yung ano mo. So, actually, nagbanggit ka pa ng July 5, pero anong taon? Pakibanggit ang taon? 2016 po. 2016, okay. So, July 5, 2016, ang binanggit mo, asawa. Pero anong pangalan ng asawa mo? Ulitin, pakiulit. Osilito Gonzales po. Osilito Gonzales, okay. Mr. Chair, And Mr. Chairman, Mr. Chairman, this is also to clarify. Siya muna, sige. I'm Senator sorry, Villanueva. Mr. Chairman, this is also to clarify the statements made by our resource person. Yung timeline lang, Mr. Chairman, I think that's important, no? Kailan napatay yung kanyang asawa? Kailan po yung hanggang kailan po siya nagbebenta ng droga na binibigay ng pulis? Siguro yun. Sige ma'am, importante fill in the malaman. blanks natin ma'am. Ang tanong ni Senator Villanueva, kailan kayo nag-umpisa ng nagbenta ng droga dahil sinusuplayan kayo ng polis? Umpisa at saka dulo, yung huli. Sige po, Mike. 2015 po hanggang 2016 nga po ng June. Kasi po June. July, tigil na po talaga yung asawa ko. 2015, anong month? March po yun. March. Okay, sige po. Okay. Thank you. At least medyo na... yes, Senator Bato. Yes, para lang pang-fill up lang ng ano. Thank you, Mr. Chair. Nag-attempt ka ba na i-report sa otoridad yung polis na nagbibenta ng droga at nagtakot sa asawa mo? Ano na nga po kami, nagsampa na po kami ng kaso sa kanila. Kailan? Ay, yung protection order ko po pala. Yung polis na yun, na sinasabi, anong pangalan nun? Yung nagbibigay po sa amin. Yes, Allen Cadag po. Alin Cadas. Cadag. Kadag. Mr. Chair, can we invite that certain Alin Kadag? And to continue, Mr. Chair, pagkakaalam mo, nasaan siya ngayon? Yung polis na yan? Hindi ko na po alam kung nasaan na po sila ngayon. Kasi, alam mo, kung nagsumbong ka sana sa otoridad, alam mo ba yung nangyari noon na lahat ng mga ninja cops pinaghahabol namin? Lahat ng ninja cops na wala kaming makuhang ebidensya para mapin down siya administratively or criminally. Pero meron siyang report na siya ninja cops. Ay pinagtatapon namin sa Mindanao. Solo, Basilan, Tawi-Tawi, Maguindanao. Pinagtatapon namin doon para matanggal dito sa lugar niyo para hindi na makapag-operate ng droga. Sana nag-report kayo sa otoridad, alam sa chief of police. Pinaalis na po kasi ako ng Antipolo nun, sir, kasi nga daw po, isusunod na akong papatayin. Ayun. Kung natakot ka, sorry. Sorry kung natakot ka. Basta, you should have reported that to us para matanggal yung mga tao na yun. Thank you. Mr. Chair. Ma'am, tinatanong ka lang namin kasi para lang may added details kami. Pero actually, ang aking request siguro, since si Attorney Shell Jokno, I think,
parang dinidevote mo na rin naman sarili mo sa pagtulong sa mga ganitong klaseng victims eh. Pwede bang pakitulungan kami, gawa ng affidavit si Ma'am Gonzales para nandun na lahat, orderly yung kanyang kwento. Pwede ba yan, Attorney Joc? Ang alam ko po, Your Honor, ay patulungan may niyo kami. abogado po siya. May abogado siya? Abogado po Sino sila. po ang abogado niyo, Ma'am Gonzales? Si Attorney Dino De Leon po. Andito ba siya ngayon? Wala po. So, yeah, sige, makiusap na lang po tayo sa kanya. Gawan kayo ng affidavit para at least alam na namin yung basic mo na kwento, pero kung mga detalye nandun din po. Mr. Chair. So with the permission of Senator Padilla, ladies first muna tayo. Sige, Senator Ontiveros. Salamat kayo, Mr. Chair. Shukran, Senator Robin. Isa dagdag na detalye, Ms. Cristina. Sino naman po yung pulis na may-ari ng kotse na nililinis nyo para malinis yung dugo? Kay Marlon Olaco po at saka kay Sir Baste, kung tawagin nga lang po niya. Marlon Olaco at Sir Baste. Ano pong apelyido ni Sir Baste? Yun lang po kasi yung alam ko dun sa sinasabi ng asawa ko. Si Marlon Olaco ba ay pulis at si Sir Baste ay pulis din? Opo, mga polis po. So pareho pong pulis. Mr. Chair, kung pwede lang quickly matanong yung PNP resource persons natin, kung yung Marlon Olaco at yung Sir Baste, kung kilala nila, ay nasa active service pa. Kung sino pong pwedeng matanong sa PNP.